Naku, pasensya ka na. Naging pabaya ako at nakatakas siya. Imposible yun. Hula ako nagbakaawa siyang pagbigyan mo ang huling kagustuhan niya bago siya matuluyan. At pinagbigyan mo naman, tama ba? Eh kasi naman, nakakaawa siya. Hindi rin siya magtatagal kahit anong gawin niya. Hindi ka na dapat nakikisimpatya sa mga katunggali na wala namang silbi. Hindi lahat. Marunong naman ako mamili. Wala akong interes sa mga laban na walang patutunguhan. Nangihinayang lang ako sa mga may malaking potensyal kaya ako sila hinahayaan. Ang mga bagong target ni Hisoka, sina Kurapika at Leorio, habang tinatarget naman ni Gon ang numero ni Hisoka. Sa katahimikan ng gabi, tiyak na may magaganap sa pagitan nilang apat. Ngayon na! Silang dalawa nga yun. Magiging masaya to. Nakakita na si Hisoka ng mga bibiktimahin. Leorio? Kurapika? Bakit si Leorio at Kurapika pa? Hindi kasama sa plano to. Anong gagawin ko? Malas naman. Susunod ako sa plano. Kailangan kong kunin na numero niya kapag umatake siya. Baka hindi na ako mabigyan ng iba pang pagkakataon kapag pinalampas ko pa to. Kailangan ko silang tulungan. Kapag nagsimula silang maglaban, babaguhin ko ang plano. Nalaman ko na kung sino ang target ko, pati na mga kahinaan niya at lahat. Pero ngayon, paano ko naman siya mahanap sa napakalaking islang ito? Hindi ba sayang lang sa pagod dito naglalakad tayo ng ganito na walang patutunguhan? At hamak na mas sayang sa pagod yung ginagawa mong walang tigil na karereklamo habang naglalakad. Madaling sabihin niya para sa'yo dahil may 6 points ka na. Wala ka ng problema. Samantalang ako, hindi ko pa nakikita ni anino ng target ko hanggang ngayon. Musta? Hisoka! Ikaw? Akalain mo't nagkita tayo rito. Pagkakataon nga naman. Puro mga taong hindi ko gusto makita nakakasalubong ko. Tamang-tama. Nagkataon na kailangan ko ng 2 pang puntos. Ibibigay niyo ba sa akin ang mga numero niyo? Ibigay sa'yo? Anong akala mo sa amin? Manigas ka! Leorio! Huh? Sabi mo, kailangan mo pa ng 2 puntos. Kung ganun, parang sinabi mo na rin na hindi kami ang target mo. Tama bang intindi ko? Sa pagkakaalala ko, ako ang unang nagtanong. Yung mga ID number ninyo, ibibigay niyo o hindi? Depende sa sagot mo. Sa ngayon, 4 ang hawak naming numero. Yung sa akin, yung sa target ko, yung kay Leorio, at numerong 1 puntos lang ang halaga sa amin. Sa 4 na yun, ang natitira doon na maaaring maging numero ng target mo ay dadalawa lang. Yung sa akin, o yung ID number na nagkakahalaga ng 1 puntos. Ang ID number ni Leorio ay 403, na siya namang target ni number 16, si Tomba. At yung number 16 ang numero na nagkataon namang target ko. Dahil iba-iba tayo ng target at di pwedeng magdoble, yung number 16 at 403 ay labas na. Maaari. Totoo ang sinabi mo. Wala sa 2 yun ang target ko. Ano ngayon? Ang problema, yung 2 natitirang numero. Kung papayag ka, kunin mo na lang ang salang numero at hayaan mo kaming makaalis. Ibibigay na namin, sa'yo na yon. Pero,
hindi ako papayag na kunin mo ang numero ko. At syempre, lalong hindi yung dalawang nauna. Kung magpupumilit kang kunin ang mga yon, kailangan harapin mo muna ako. Naiintriga lang ako. Ano ba ang ID number mo? Number 404. Sige, payag ako. May kasunduan na tayo. Yung isang ID number lang ang kukunin ko. Iiwan ko dito. Hindi nyo kailangan mabahala. Hindi ako gagalaw sa kinatatayuan ko hanggang makaalis kayo. Ilang araw pa lang ang nakalipas, di ko na sila makilala sa laki ng inunlad nila. Kaya lang, marami pa silang dapat matutunan. Bakit ba kung ano pa yung hilaw na prutas, siya pang pinaka nakakainganyo? Sayang naman. Hindi ito yung hinahanap kong numero. Mabuti na lang. Kaya lang ngayon, isang pagkakataon na lang ang natitira sa akin. Kapag nakita na ni Hisoka ang susunod niyang tatargetin, sandali lang. Paano kung yung susunod na mahanap na target ni Hisoka, hindi rin niya gustong labanan at magkasundo ulit sila? Oo nga naman. Kapag inabot lang ng sunod na aplikante ang ID number niya kay Hisoka, ibig sabihin maglalaho ng pagkakataon ko at mababaliwala ang plinano ko. Naloko na! Bakit hindi ko man lang naisip ang posibilidad na yon? Nakakatakot. Ayoko na. Gusto ko nang tumakbo. Nararamdaman ko matinding aura niya. Naku, masama na to. Yung dalawang yun, kasalanan nila to. Dahil sa kanila masyado na tuloy ako nasasabik ngayon. Kailangan kong huminahon. Okay. Aalis na ako.
Kaya ko to. Nawala na matinding aura niya. Pero halata sa mga mata niyang nahihibang pa rin siya. Sigurado kung sasalakay siya kahit anong mangyari. Kahit na isuko pa ng sunod na taong mahanap niya ang kanilang numero. Alam ko na, mauna na ako sa kanya para matanong ko na kung sino ang magiging biktima niya. Kailangan ko rin makahanap ng magandang mapupwestuhan kung saan madali ko mananakaw ang numero niya. Ayun! Sa lagay na to, 1 minuto lang at mamamataan na siya ni Hisoka. Kailangan kong tansyahin ng saktong lugar kung saan sila magtatagpo. Doon! Kailangan kong bilisan. Aatake si Hisoka sa oras na makita niya ang paparating na yun. Ito na! Ang pagkakataon ko nakawin ang numero niya! Ang huli kong pagkakataon! Naitago ni Hisoka ang presensya niya. Hindi ko na siya maramdaman. Hindi pwede to! Mapapansin niyang nandito ako! Dapat maitago ko rin ang presensya ko. Kailangan mas tago pa. Hanggang sa maglaho. Ayan na! Hisoka! Ikaw! Lalabanan kita! Magsasagupaan na sila! Nagawa ko! Ang ID number ni Hisoka! Nakuha ko! Mga 7,000 beses. Alam mo ba kung ano ang
ipinapahiwatig ng bilang na yun? Yun ang dami ng pagkakataon na nakuha ko para tapusin ka. At yun din, ang dami ng beses na ibinaling mo ang pamingwit mo noong mga nakaraang araw. Hindi mo man lang naisip na nakalantad ka kapag ginagamit mo yan pamingwit mo? Pero napahanga mo kasi pinamalas mong pagtsatsaga at abilidad. Lalo na yung perpektong pagbingwit na ginawa mo ngayon lang. Yun lang. Sa tindi ng konsentrasyon mo, hindi mo nabantayan ang paligid mo. Sa susunod dapat, matuto ka rin depensahan ang likod mo. Sige, bata. Kainis! Ginulat mo ko ron. Naikubli mo ang presensya mo sa akin habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Nagabang ka pa hanggang sa may tugisin akong iba at sinamantala mo ang sitwasyon. Natutunan mo lang sa sarili mong pagkubli sa presensya mo? Gahanga-hanga. Tulad ka ng mga hayop sa gubat. Ang galing mo ring tsumempo, saktong-sakto. Natakpan mo ang anumang bakas ng gagawin mong pag-atake sa pamamagitan ng pagtsyempo nito habang abala ko sa pagtutugis ng sarili kong target. Napakahusay mo talaga. Pinapakalma ng laso na gamit niya ang lahat ng kalamnan mo sa buong katawan. Umaabot hanggang 10 araw ang epekto nito para sa karaniwang tao. 3 araw na lang ang natitira. Sigurado naman akong makakatayo ka na bago dumating ang oras na yon. Tumigil ka! Nagpunta ka para bawiin ang numero mo. Hindi ba? Hindi ah. Nagpunta ako para purihin ka. Okay nga dahil nalaman kong siya pala ang target ko. Kaya naman, hindi ko na kailangan yan. Yun na. Hindi ko na rin kailangan. Huwag mong sabihin yan. May utang ka sa akin ngayon. Bayaran mo na lang ako kung kailan mo gusto. Sige, paalam. Ayoko nang may pinagkakautangan. Binabalik ko na to. Ayoko nga. Kung ano man na maging pasya ko, wala kang magagawa. Sa ngayon, hindi kita papatayin at patuloy kitang hindi papatayin. Hanggang para sa akin, maging kapanapanabik ka ng bawian ng buhay. Tsaka ako kukunin yan kapag kaya mo na akong bigyan ng suntok sa mukha na kasing lakas ng ginawa ko sa'yo. Hanggang sa araw na yon, ikaw na muna magtago ng ID number ko. Sa pangalawa nilang paghaharap, wala pa ring nagawa si Gon laban kay Hisoka. Suntok sa muka ang natanggap niya bilang alaala ng pagkakataong iyon. Tahimik siyang umupo sa ilalim ng ulap, sa gitna ng mga pagmumuni-muni.